Panglima ang Pilipinas sa pinakamalaking bansang kumukonsumo nito dahil bahagi ito ng bawat agahan, tanghalian, hapunan at mga in-betweens na mga merienda ng mga Pilipino. Sa mga nakaraang panahon, parang nahahati sa dalawang bahagi ang mundo. Ang kanluran na hindi parte ng kanilang kultura ang pagkain nito at ang silangan na staple naman ito sa bawat hapagkainan. Ngunit ngayon, lahat na ng kontinente liban sa Antarctica ang nagsasaka at nagpapatubo nito. Tuklasin natin ang ilang mga kaalaman tungkol sa isa sa pinakamahalagang crop sa mundo na pumapangatlo sa tubo at mais. Pag-usapan natin ang napakaordinaryong butil ngunit nakapagpabusog na ng sangkatauhan sa mga nakaraang milenya. Ang bigas o rice. Isang cereal grain ang bigas, at ang domesticated na form nito ay staple na sa mahigit kalahati ng populasyon ng mundo, partikular sa Asia at Africa. Ang butil ng bigas ay ang binhi ng isang species ng damo o grass na Oryza sativa o yung Asian rice at Oryza glaberrima yung African rice. Mas naunang na-domesticate ang Asian rice sa China 13,500 to 8,200 years ago. Saka na ang African rice 3,000 years ago. Ayon ito sa mga pag-aaral at mga nahukay na mga artifacts ng mga nakaraang panahon. Nakaabot din sa lahat ng bahagi ng mundo at noong 1492, nakarating ang bigas sa Amerika sa pamamagitan ng barter trade na kalakalan. Ang China, India at ang Indonesia ay ang mga pangunahing bansang mataas ang consumption ng bigas. Ngunit universal na pagkain ang turing sa rice dahil sa ito ay relatively cheap at nakikita kahit saan sa mundo. May kanya-kanya ng mga klase ng pagluluto at paghahanda nito na kadalasan ay historical at kultural. Sa mahigit na 120,000 types of rice according sa size nito, starch content, degree of processing, at flavor profile. Nagagawa ang mga paborito nating rice dishes na nagpatakam at nagpabusog sa atin. Isama pa natin ang mga kakaning gawa sa sticky rice at iba pang mga bagong variety tulad ng parboiled rice, instant rice, jasmine, basmati, and sweet rice. Ito ang ilang mga rice dishes mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang sushi ng Japan, paella ng Spain, biryani ng India, jambalaya ng United States, nasi lemak ng Malaysia, bantet ng Vietnam, risotto ng Italy, Hainanese chicken rice ng Singapore, kabuli pulao ng Afghanistan, bibimbap ng South Korea, arroz con pollo ng Latin America, kabsa ng Saudi Arabia, plov ng Uzbekistan, jollof rice ng West Africa, nasi goreng ng Indonesia, Yangzhou fried rice ng China, arroz de pato ng Portugal, galinhada ng Brazil, tadig ng Iran, mansaf ng Jordan, at dolma ng Turkey. Sa Pilipinas naman ay ang mga kakaning nilalako. At syempre, hindi natin pwedeng makalimutan ang napaka-humble na lugaw. Dekada-dekada nang nagtatawid ng kumakalam na sikmura at isang mainit na pamatinggutom sa malamig na tag-ulan. Ang bigas ay hindi lamang pagkain. May kultural at historical ito na kahulugan sa mga taong nagtatanim, naghahanda at kumakain nito. Ngunit higit sa lahat, isa itong likha ng mailalang na mula pa noong una hanggang sa kasalukuyan at maging sa darating ay patuloy na magpapabusog at magpapalakas sa atin. Marami man tayong maaaring ipangpalit sa bigas,
At marami na rin ang umiiwas sa pagkain nito dahil sa status ng kanilang kalusugan. Huwag nating isipin na nakadudulot ito ng masama. May klarong disenyo ang bawat likha ng may lalang at may pinaglalaanan na magbebenepisyo. Ang pagbubukas ng mga bagong kaalaman at mga bagong tuklas ng agham tungkol sa mga pagkain, kabilang na ang bigas, ay parehong pahintulot ng may likha para magamit natin ang buong potensyal ng kanyang wonders of creation.